Hello Kainga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang Tagalog horror story po natin ngayon ay kwento ni Nurse Helen. Isa siyang bagong nurse na nadestino sa isang liblib at lumang ospital. Doon daw sa isang barangay na matagal nang iniiwasan dahil may bulong-bulungan tungkol daw sa aswang na garyaw. Garyaw? Yung aswang na garyaw na yon ay uri daw ng aswang na nambibiktima ng mga babae. At sa unang mga gabi niya doon, may mga kakaibang amoy, mga mahiwagang katok, at saka mas nakakatakot pa daw na mga pangyayari yung naranasan niya. Pero bago natin simulan yan, Kayanggaw, shoutout muna sa Kayanggaw natin na si... Miss Bel Cambra. Sabi niya, grabe ang intense ng kwento. Feeling ko andun ako sa mismong eksena, Miss Clar. Kaya kayo talaga ang gusto kong pakinggan na horror story. Nabibigyan nyo lagi ng buhay ang mga kwento ng bawat sender. Enjoy na enjoy kami. From Dasma, Cavite. Hello po dyan sa Ma'am Bel. Dasma. And ayun nga, Kayanggaw, talagang pinaghihirapan talaga namin ng buong team yung bawat upload natin. Hindi lang tayo basta-basta upload. Minsan ang isang content, inaabot tayo ng lagpas 24 hours bago natin magawa. And yun nga, di ba sa recent video, parang 3 araw natin ni-record kasi may nangyari. And pinapaganda talaga namin yung content. So, ayun Kayanggaw, maraming salamat sa Pag-appreciate. sa pag-appreciate sa amin. Kaya naman Kayanggaw, wag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na po nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang ni Nurse Helen. Magandang araw po, Manong. Magtatanong lang po sana ako kung saan po banda matatagpuan yung ospital dito. Oh, magandang araw din, Iya. Yung lumang ospital ba yung tinutukoy ba? Meron po bang bagong ospital bukod po doon sa luma? Dalawa po ba yung ospital dito? Bale, 2 kasi yung ospital sa bayang to. Merong bago, pero luma. Pero yung luma, nandito lang talaga sa barangay na to. Mas malaki pa nga yun kaysa sa bago eh. Tapos yung bago naman nasa mismong bayan, pero parehas lang sila ng pangalan. Ganun po ba? Ito po kasi yung address na binigay sa akin eh. Oh. Patingin nga ako dyan. Bago ka lang ba dito? Opo. Bagong nurse po kasi ako na nadestino po dito. Itong address pala. Dito ka yun mismo. Pero lumang ospital yun nandito. Ito po kasi talaga yung nakalagay sa address eh. Ibig sabihin, sa lumang ospital po talaga ako na destino? Saan po ba banda yun? 10 piso lang naman yung pamasahe papunta doon. Kung gusto mo, sakay ka na dito sa tricycle ko. Ihatid na kita. Ay, sige po. Maraming salamat na po agad, Manong ha. Manong sablan na lang. At kung dito ka madedestino, ibig sabihin, palagi mo ako makikita dito. Nag-ahatid sundo ko ng mga pasahero dyan sa ospital. Kaya mas mabuti na rin siguro na alam mo yung pangalan ko, hindi ba? Baka kasi kapag pupunta ka ng bayan, ako na lang yung kukunin mong tricycle driver, ha? O sige po. Pero baka hindi naman po ako palaging lumabas eh. Kasi sigurado po ako magiging busy po ako sa trabaho ko dito. Oo nga naman. Pero stay in ka ba dyan? Ang alam ko, karamihan ng mga nurse dyan, stay in eh. Opo. Wala naman po kasi akong ibang kilala dito na matutuluyan eh. O sasakay na. Ihatid na kita. Sige po. Maraming salamat po Sa lugar kasi na yon, tricycle at motorsiklo lang ang karaniwang masasakyan. Makahoy ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at sementado naman ang daan. Pero kapansin-pansin na watak-watak ang mga bahay. Mga 5 metro ang pagitan ng bawat isa. Payak lang din ang pamumuhay ng mga tao doon. Halos puro mahogany ang mga punong nakikita ko, at bawat isa may numero. Hindi ko nga lang alam kung para saan yon. Madaldal yung tricycle driver na nasakyan ko. Kaya habang nagkukwentuhan kami, bigla akong nakaamoy ng malansa. Napatakip na lang ako ng ilong, saka siya kusang nagkwento tungkol doon. Iha, may natagpuan kasing bangkay dyan kanina. Kalat yung dugo, tapos walang laman loob yung katawan niya. Kaya ganyan yung amoy dito. At saka panigurado bukas, mas matindi pa yung amoy niyan kasi meron pa naiwan na mga laman dyan eh.
Grabe naman po yun. Bakit po walang laman loob yung bangkay? At saka, sino po kayong pumatay? Hindi sino, kundi ano. Alam mo, Iha, sa lugar na to, maging maingat ka ha. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, mag-ingat ka sa mga taong kakaibiganin mo. Alam mo ba yung namatay? Nurse din yun. At yan din nagtatrabaho sa ospital na pupuntahan mo. Talaga po? Grabe naman po yan. Kakarating ko palang ganito na kagad yung balita. Hindi pa nga ako nakakarating sa mismong ospital eh. Hindi naman siya tinatakot kita. Pero mas mabuti nang sabihin ko sa iyo yung totoo para makapag-ingat ka, hindi ba? Wala pa namang makapagsabi kung ano talaga yung pumatay doon. Marami lang ang naniniwala na hindi yung normal na tao. Basta, ito na pala yung ospital oh. Ipapasok ko lang yung tricycle ha, para hindi ka na maglakad papunta doon. May iba kasi na dito nagbababa ng pasahero eh. Tinatamad ba pumasok sa loob? Sige po. Maraming salamat po ah. Dahil sa kwento ng lalaking yon ay hindi naging komportable ang unang bungad ko sa ospital. Mabilis kasi akong matakot, kahit sa kwento lang, lalo na kung totoong pangyayari ang pinag-uusapan. Pagkababa ko nga ng tricycle, agad ko siyang binayaran. Pagkatapos ay sinabi naman niya sa mga taong naroon na ako daw ang bagong nurse na dumating. At dahil doon, may tinawag sila mula sa loob para humarap sa akin. Naghintay ako sandali hanggang sa may lumabas nga. Ikaw yung bagong nurse, tama ba? Ano pangalan mo? Nurse Helen po. Kayo po ba si Dr. Severina? Ako nga. Sumunod ka na sa akin. Nanoy! Nasaan si Nanoy? Dok, nandito po ako. Bakit po? Kunin mo nga yung suitcase niya tapos dalhin mo na doon sa loob. Sige po. Nurse, akin na po yan. Dadalhin ko po sa kwarto nyo. Sige po. Maraming salamat ah. Yung taong yun tila may edad na pero maliit ang pangangatawan. Sa madaling salita ay isa siyang unano at mukhang pinagkakatiwalaan siya sa lugar na yon. Halos konti lang ang itinangkad niya sa maletang hinatak niya papasok ng ospital. Agad din namang napako ang tingin ko sa ospital. Talaga kasing halatang luma na ito. Bakbak na ang mga pintura at kinakalawang na ang ilang bakal. Napapalibutan pa ito ng maraming puno ng mahogany. Kaya malamig ang paligid at presko ang ihip ng hangin. Sumunod lang ako kay Doktora Severina papasok dun sa loob. At unang bungad pa lang, may mga nurse nang nakatingin sa akin. Masyado ring tahimik ang lugar at napansin kong konti lang ang mga taong naroon. Medyo mahirap lang ang sitwasyon natin dito dahil madalas tayong kulang sa lahat, ha? Dito talaga masusubok yung kakayahan mo bilang nurse. Lalo na kapag wala kang mapulot na gamit para isalba ang buhay ng isang tao. Minsan kulang tayo sa gamot dito. Kahit nga dextrose, kinakapos tayo eh. Kaya kailangan mong maging handa kapag ikaw na mismo yung makakaranas ng ganong hirap. Bakit po kinakapos? Wala na po bang suporta yung ospital? At saka, parang konti lang din naman po yung taong nandito, di ba? Alam mo kasi, ang ospital na to, inabandona na. May bago na kasi itinayo dito eh. At yun talaga yung priority nila. Kung may mga pasyente man dito, yun ay dahil hindi na sila kasya doon. At dito na sila ipinapadala. Maliit lang kasi ang bagong ospital na yun eh. At mas malaki pa rin ito. Pero ang ospital na ito, saka lang magkakaroon ng supply kapag may sobra doon sa bagong ospital. At yung mga pasyenteng nandito, sila yung hindi kayang magbayad ng bill agad-agad. Kaya tayo na nandito kung gusto nating mabuhay ang pasyente. Gagawa talaga tayo ng paraan. Tayo ang mamimili kung hahayaan ba natin silang mamatay o tutulungan natin silang mabuhay. Talagang napakunot na lang ang noo ko sa impormasyong sinabi ni Doktora Severina. Meron pala silang ganong patakaran sa lugar na ito. Pero kung malawak ang pangunawa mo, maiintindihan mo rin naman agad ang dahilan. Yun nga lang, kung ikaw ang pasyenteng hindi kayang magbayad agad-agad, mapupunta ka talaga sa lumang ospital. Habang nakasunod nga ako kay doktora ay bigla siyang huminto at binuksan ang isang kwarto. Doon ay may nurse na abala sa trabaho. Ipinakilala niya ako sa kanila at pagkatapos noon,
Inutusan niya ang isang nurse na ilibot ako sa mga kwarto ng mga pasyente sa ospital. Hoy, mabuti tinanggap mo yung offer dito, no? Ayos lang sa'yo kahit mahirap. Wala na kasing slot eh. Nakuha na ng iba. Kaya, ito na lang yung bakante. Ayaw ko nga sana pero syempre wala rin naman akong pagpipilian. Pero para sa akin, ayos na rin kasi hindi crowded yung lugar eh. Ikaw ba? Bakit ka nandito? Alam mo ba yung mga nurse na nandito? Kami yung mga nurse na tinuturing na hindi magaling. Wala masyadong ambag sa ospital na pinanggalingan. Kumbaga, kami yung tinatawag na sakit ng ulo. Kami yung mga tinapong nurse. Grabe ka naman sa tinapon. Tinapon talaga? Yun naman talaga yung term doon. Sa ospital na pinanggalingan ko, malagi ako nagkakamali. Lagi akong pinapatawag. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano ba nangyari? Nagkataon kasi na palaging sensitive yung pasyenteng naalagaan ko. Kaya kahit maliit na bagay yung nangyayari sa pasyente, kasalanan ko na kaagad. Auto-blame ba? Nga pala, yung inaalagaan ni doktora, mga babaeng hindi maipaliwanag yung mga sakit. Halika, tignan mo. Bigla naman ako na-curious sa sinabi niya. Parang hindi ko na rin maramdaman ang pagod ko noon. Pagdating ko pa lang, inikot niya agad ako. Nang pumasok naman kami sa isang lugar ay maraming babaeng nakahiga roon at halos nga lahat ay mga dalaga. Oh, tignan mo sila. Lahat sila nanghihina, oh. Lahat kasi kulang ang supply dito. Kaya hindi lahat ng gamot na kailangan nila napupunan. Kaya alam mo yung kapag may sobra lang, saka lang sila magkakaroon dito. Ang lungkot, di ba? Bakit naman ganun? Yung buhay ba ng mga tao dito hindi ba importante? Kasi nga, ganun yung realidad. Kapag hindi mo kaya magbayad sa ospital, hindi mo rin basta-basta may sasalba yung buhay ng tao. Grabe naman yan. Kawawa naman yung mga pasyente dito. Kapag kulang sa gamot, ano na lang? Wala silang iinumin, ganun. Wala silang gagamitin. Wala. Kapag inaatake sila, yun lang. Kami naman dito, kinakausap sila na maraan para kahit papaano madamahin yung nararamdaman nila. Pero syempre, hindi sapat yun, no? Marami sa mga dalaga roon ang payat na at namumutla pa. Iba-iba ang sakit nila pero pare-pareho ang kalagayan. May isa pang ang nagising at dumaing dahil nasasaktan. Mabuti na nga lang, may natira pang isang gamot na nagamit sa kanya. Kaya kahit papano, humupa ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos akong inibot ng nurse na nagpakilalang si Jana, dinala naman niya ako kung saan kami matutulog. Nakasalubong namin ang unano na tinawag nilang si Nanoy at sinabi niyang nandun na raw ang gamit ko sa loob. Nagpasalamat naman ako sa kanya at siya naman ay ngumiting tumangulang bago lumabas. Sis, wala akong kasama sa kwarto ko. Kung gusto mo, doon ka na lang. Sigurado ka? Okay lang? Pasensya ka na ha. Masikip talaga yung area dito. Alam mo na, halos lahat dito pinapahirapan. Wala namang kaso yun sa akin. Sanay naman ako sa mga ganyang klaseng pamumuhay eh. O siya, dito mo na lang ilagay yung damit mo. Gamit natin dalawa to ha. Kaya yung maleta mo, ilagay natin sa taas. Masikip kasi yung daanan eh. At kapag dito lang sa area, maaapakan niya ng mga dumadaan papunta sa taas ng double deck. Oo sige, hindi naman talaga marami yung gamit ko eh. At saka maraming salamat sa pag-alalay ah. O siya, break na tayo sa trabaho. Sabi ni Doc, magpahinga ka lang daw muna. Pagod ka pa kasi sa biyahe eh. At mukhang malayo yung pinanggalingan mo. Oo nga eh. Salamat ulit ah. Oo nga pala. Baka gusto mong gumamit ng banyo. Paglabas mo dito, liko ka sa kaliwa ha? Tapos diretso ka lang hanggang dulo. Nandun yung CR. May naglilinis din doon banda. Tanungin mo na lang kung saan yung banyo ha? Siya na yung bahala magturo sa'yo. Sige. Buti na lang pala nabanggit mo yung tungkol sa banyo, no? Hindi na ako maghahanap mamaya. May direksyon na ako eh. O sige, lalabas na ako ha?
Pagkaalis nga ni Nurse Jana ay agad kong inayos ang mga gamit ko sa lagayan. Nakakabingi ang katahimikan sa lugar na yon. Mainit din sa loob, pero dahil may maliit naman na ceiling fan, kahit papano nababawasan ang init. Nagpa siya akong humiga pagkatapos kong magligpit at makapagpalit ng damit. Naninibago ako sa lugar, kaya hindi rin ako agad nakatulog. At habang nasa loob ako ng kwartong yon, nakarinig ako ng pagsipol ng isang lalaki sa labas. Hinayaan ko lang muna hanggang sa narinig ko ang boses ni Nanoy. Uy pre, kanina ka pa dyan ah. Hindi ka pa ba tapos? Ano? Ano kanina? Kababalik ko lang no. Naglinis na ako kanina dito tapos pagbalik ko may tagas na naman ulit doon. Ano? Doon yung tagas pero dito ka nagwawalis. Malamang sinabay ko na. Tignan mo mamaya, pagkatapos ng 2 oras nandun ulit yung mga tagas na yun. Di ko alam kung bakit ganun yun eh. Parang merong nasa loob ng dingding na hindi ko maintindihan. Kasi kung semento yun, bakit may ganun tagas? Tsaka ang baho pa o tsaka ang lansa. Hindi ko maintindihan yung amoy. Patingin nga ako ulit. Sa babanda. Baka naman galing sa taas tapos akala mo lang na sa pader ng gagaling yun. Sa tingin mo? Hindi ko pa nga natitignan yung banda sa taas. Paano kung nandun pala yung tulo? Saglit ka. Babalikan ko nga ulit. Narinig ko ang mga yabag nila na papalayo sa kwartong yon. Kahit ako na curious sa narinig ko. Ano kaya yung sinasabi nilang tumutulo? Kagaya nga ng sabi ng lalaki. Kung pader lang yon at semento tapos may tumutulo doon. Nakakapagtaka nga naman. Lalo na at sinabi niyang malansa raw ang amoy. Hindi naman nagtagal. Nakarinig ulit ako ng mga yabag nila na papalapit. Sabi ko sa taas yung galing eh. Tapos tumutulo lang doon banda sa butas ng pader kaya akala mo doon nanggagaling yung tulo. Pero ano kaya yun no? Kapag tataka talaga. Kahit ano namang reklamo natin, hindi naman tayo papansinin dito eh. Wala nga raw tayo sa buhay nila, di ba? Yun nga yung punto nila. Bakit kasi hindi nila pasara tong ospital no? Ewan ko. Pwede naman nila pasara to eh. Pero siguro kailangan nila to. Kasi dito nila tinatapon yung pasyenteng hindi kaya magbayad eh. Pati yung mga nurse tsaka doktor na sa tingin nila na hindi maayos magtrabaho. Lahat ng pipitsugin nandito. Ilang araw sa lugar na yon, wala akong ibang narinig kundi pang mamaliit sa mga tao doon. Pasyente man o nurse, pati na rin mga doktor. Para sa kanila tapunan yon ng mahihina, na para bang kasama na rin ako doon. Pero alam ko namang may sarili akong dahilan kung bakit ako nandun. Kailangan ko lang ihanda ang sarili sa hirap at pagsubok araw-araw. Hindi rin ako nakatulog ng maayos. Hinintay ko na lang mag-umaga saka ako lumabas. May narinig akong sira-sirang pinto ang bumukas at may nagwawalis nga doon sa labas. Hinahanap ko rin ang banyo kaya sinunod ko ang bilin ni Nurse Jana. Magandang hapon po. Magtatanong lang po sana ako. Saan po ba banda dito yung CR? Hindi nagsasalita yan, Nurse Helen. Wala kasi siyang ganong kakayanan. Ay, akala ko kasi siya yung kausap mo kanina eh. Iba po yun, Nurse. Si Ryan po yun. Tapos ito, kapatid ko po to. Hindi ito nagsasalita. Hinahanap niyo po ba yung banyo? Oo sana eh. Naiihi na kasi ako. Nandito lang. Halika, tuturo ko sa'yo. Pagpasensya mo na yung banyo, Nurse Helen ha. Ganyan talaga dito eh. Hindi nga namin alam kung saan nanggagaling yan. Pero, saan ba banda nanggagaling yung tulo? Pasensya na naririnig ko kasi kayo kanina na pinag-uusapan nyo to eh. Nandito lang sa gitnang banyo. Ito oh. Oh, hindi ginagamit yung banyo na to. Walang kayang gumamit dahil sa tulo niyan eh. Buisit, ayan na naman siya. May tulo na naman dyan kahit kakalinis lang ah. Tsaka, grabe parang ang lagkit no? Tapos maitim. Ano ba to, laway? Parang ganun na nga, Nurse. Kadiri no? Doon ka na nga lang sa banda dulo gumamit ng CR, Nurse. Kasi dito, wala talaga eh. Ang baho talaga dito. Kahit anong linis yung gawin dito, wala talaga eh. Kahit buhusan mo na alcohol, nangingibabaw pa rin yung amoy. Tumingin din
Tumingin ako sa bandang itaas noon. Medyo hindi halata na doon nang gagaling ang tulo pero kung sisilipin mo sa mismong ilaw, makikita mo talagang doon nga nang gagaling ang malagkit na likido. Sabi ko para itong laway, pero parang mas malapot pa. Minadali ko na lang talaga ang pag-ihi noon saka agad ding umalis. Nakasalubong ko pa nga ang ibang nurse na tila nagmamadali rin papunta sa banyo. Ako naman, nagpa siyang magtanong kay Nanoy. Nga pala Nanoy, sa pwede makabili ng ulam dito? Yung ulam na lulutuin sana? At saka kung saan din pwede magluto? Naku, yung ganyan nurse, walang problema yan dito. May libreng pagkain dito at sirain yung tagaluto nun. Talaga? Opo, ito nga lang yung maganda dito eh. Libre lang yung pagkain at napapansin ko rin pagdating sa asahuran, wala talagang reklamo yung mga nurse tsaka doktor dito. At saka nga pala, ilan nga pala yung doktor dito? 3. 3 lang? Yan lang po yung alam ko nurse eh. Pero marami po nurse dito. Yung iba, yung gawain ng doktor, parang ginagawa na rin po nila. Yung mga routine lang naman siguro yung gawain na yun eh. Hindi naman kasi pwedeng gawin ng nurse yung trabaho ng doktor. Lalo na kapag mabibigat na obligasyon na yung usapan, di ba? Pang-practical dito eh. Ang kailangan dito, mapagaling mo yung pasyente kahit wala kang ginagamit na medical na gamot. Mukhang yun nga rin yung naiisip ko eh. Parang mapapasabak din ako sa ganyan. Pero ayos lang naman. Alam ko namang may magtuturo sa akin ng mga hindi ko alam eh. At saka mabilis naman ako matuto. Totoo naman yung sinabi ko. Talagang mabilis lang akong matuto kapag tinuruan. At dahil nasabi namang may magpo-provide ng pagkain, lumabas na lang din ako para magpahangin. Doon ko naman nasaksihan ng isang ginang na umiiyak. May isang stretcher sa tabi niya at ang nakahiga roon ay natatakpan na ng puting kumot. Sa madaling salita, wala na ito. Ay nako, isa na naman patay dahil sa kakulangan sa suporta. Ay, wisit na ospital to. Uy pre, kilala mo na si Nurse Ellen? Sino na naman yan? Si Nurse Ellen? Ang ganda no? Nurse, single ka ba? Si Ryan nga po pala, single yan. Bakit man biglang ganun ka? Sus, kunwari ka pa Nanoy. Ang sabihin mo, ikaw yung may gusto dyan no? Damay mo pa ako eh. Kapag may nirereto ako sa'yo, sasabihin mo sa akin na ako lagi yung may gusto. Kainis ka naman, Ryan eh. Ikaw nga yung bagay kay Nurse Helen eh. Pero malay natin, single siya. Nurse, single ka nga ba? Oo, pero wala pa akong plano sa mga ganyan eh. Oh, narinig mo? Hindi lahat ng babae mahilig sa mga jowa-jowa na yan. Talaga Nanoy. O siya, iwan ko muna kayo dito ha, tapos maghahanda ako ng hapunan. Yung lalaking yun parang suplado at walang interes sa kahit kanino. Lalo na sa mga bagong muka. Hindi ko naman dapat pinansin pero aminado ko. May tama rin sa ego ko kapag may taong nagpaparamdam na hindi ka ganun ka-interesante. Inalis ko na lang yun sa isip ko at lumapit sa bahagi kung saan maraming puno ng mahogany. At mula roon, kita ang gilid ng ospital. Tambak doon ang basura, bote ng gamot, face mask pero nakasako naman. At habang nakatayo ako doon, may kakaiba akong naramdaman sa hangin. Parang umiikot sa paligid ko at parang pangalan ko ang binabanggit. Oh, Nurse Helen! Kamusta? Kamusta yung araw mo dito? Oh, Manong, kayo po pala yan. May hinatid po ba kayo dito? Magsusundo sana ako kay Doktora Severina. Papunta daw siya doon sa bago ospital eh. Pinapatawag daw siya. Wala po ba siyang kotse? Meron. Pero ayan sira. Kailangan niya pa ipaayos yan. Pero wala pa yatang budget kaya nakatambay pa eh. Kaya po pala. At saka bakit nga pala tumatambay ka dyan? Delikado dyan meron kasi ako narinig na hindi magandang bati daw. Tungkol sa ganon? Po? Ano pong bate? Ano po ba yung meron dito? Madalas yung mga gumagala dyan banda, nagkakasakit sa tiyan.
nahihimatay tapos nanghihina, mga ganon. Kasi parang nandyan yata yung sentro ng mga garyaw eh. Alam mo ba yung garyaw? Ano pong garyaw? Uri yun ng aswang na nabibiktima ng babae. Alam mo yun nangyari doon sa dinadaanan natin? Yung nakaraan? Garyaw yung hinala nila na gumawa noon. At yung babaeng yun, nakita ko na rin dati dyan. Sa beses nagpapahangin lang. Talaga po? Naku, pumunta pa naman ako dito. Kaya nga pumasok ka na bago ka pa mapansin dyan. Oo, sige po. Maraming salamat po sa pagsasabi, Manong Sablan, ha? Sus, wala yun no. Hanggat kaya kitang sabihan, sasabihan kita. Basta't sundin mo lang at magiging ligtas ka. Oh, nandiyan na pala si Doc eh. Naku, mabuti na lang nandyan ka kagad, Manong Sablan. Uuwi tayo kagad, ha? Ayokong gabihin sa daan eh. Sige po Doc, tara na. Sige Iha, maiwan ka na namin. Nurse Helen, wag ka dyan, ha? Nakalimutan ko sabihin sa'yo eh. Huwag ka tatambay dyan dahil delikado dyan. Delikado dyan dahil baka mabati ka, sabi ng mga matatanda dito. Pasensya na po, doktora. Hindi ko po alam eh. Agad na namang pinatakbo ni Manong Sablan ng tricycle at pinanood ko lang sila hanggang sa makalayo. At ako naman, muling sinulyapan ng kasulok-sulukan ng mga mahogany na yon. Wala na yung hangin na nararamdaman ko kanina. Pero yung kilabot na dala nito, nandyan pa rin. Dagdag pa ang impormasyon ni Manong Sablan na talagang nagpatindi lalo sa takot ko. Nurse Helen? Nurse Helen, pinapatanong nga pala ni Ryan kung ano daw ulam yung gusto mo. Ha? Bakit naman niya pinapatanong? Kasi bagong dating ka daw dito. Kaya dapat paborito mo yung magiging ulam natin. Ano bang paborito mo? Tsaka, saan ka pala galing? Sana naman, hindi ka dun banda pumunta, ha? Dun nga ako galing eh. At saka, simple lang naman yung paborito ko. Adobong manok, okay na ako dun. Pero, bakit nga ba kailangan paborito ko yung magiging ulam natin? Pwede namang hindi. Malay natin, may ibang ayaw sa adobong manok, di ba? Ay nako, yan lang din yung aasahan mo dito, Nurse Helen. Walang kahit isa sa amin yung reklamador pagdating sa pagkain. Yun yung bawal gawin. Huwag magreklamo kapag ayaw sa pagkain. Kailangan matuto kang hindi maging mapili. Hindi naman ako mapili. Kahit ano lang naman yung pagkain ko, ayos na yun. Basta nalulunok ko. Tara na nga, pumasok na tayo. Alam mo, malapit na maggabi oh. Halos madilim na dito sa labas. Narinig ko na yung mga kuliglig oh. Sumabay nga ako sa kanya papasok. Nakasuot pa siya ng uniforme habang ako ay simpleng damit lang dahil hindi pa naman ako duty. Sa oras nga ng kainan, sabay-sabay pala silang lahat sa isang mahabang lamesa. Doon ko nakilala ang ibang nurse at staff ng ospital. Kanya-kanya sila ng reklamo sa hirap ng araw. Mga kulang na gamit at mga pasyenteng hindi na nila alam kung paano tutulungan. May isang nurse pa nga doon na mukhang bago rin at siya pala yung humawak sa pasyenteng namatay kanina. Nasasaktan siya dahil may tsansa pa sanang mabuhay yon kung kumpleto lang ang mga kagamitan. Nurse Jana, ano ba yung sakit nung namatay kanina? Nadisgrasya kasi yun. Tapos nasugatan sa tagiliran. Malaki yung sugat niyan eh. Kaso, kulang talaga yung gamit dito dahil nagamit na sa ibang pasyente. Kaya pagdating sa kanya, wala na magamit. Ginamot na nga lang din namin ng mga gamot na makukuha dito eh. Pero hindi talaga niya kinaya. Malaki yung sugat. Aba, hindi biro yun ha. Pero kulang talaga sa gamit eh. Hanggang sa lumubo na. Lumawak yung pamamaga nun. Nagkaroon ng nana tapos di nagtagal. Hindi na kinaya ng katawan niya. Ayun, binawian siya ng buhay. Pero diba, hindi naman masyado mahal yung ganong gamot? Hindi ba pwedeng ilibre na lang yun? Kailangan talaga pabayaran pa yung pasyente sa ganong sugat lang? Ay nako, wala nang libre ngayon no. Kung sa ibang ospital may ganon, dito wala no. Lahat talaga may bayad, lalo na doon sa bagong ospital. Sa pagkakataong yun, kung ano-ano ang pumasok sa isip ko. Gusto kong intindihin ang hirap ng pamilyang yon. Bakit pamasahe lang ang meron sila pero wala ng pangkain?
Alam ko naman ng ganong hirap pero minsan may nahihiraman naman o nalalapitan. At saka ko naisip yung salitang walang-wala. Yung talagang wala ka ng matakbuhan. Nakakalungkot ding isipin kung bakit walang tumulong. Kahit konting halaga o pain reliever man lang. Pero ganun talaga ang realidad. May mga taong kayang baliwalain ang hirap ng iba. Uy, Nanoy, ang seryoso niyo oh. Masarap ba yung ulam? Nurse Ellen, ikaw ba? Masarap ba yung ulam? Ikaw talaga yung tinatanong ni Ryan eh. Kunwari, tinatanong niya lang ako. Uy, ano bang pinagsasabi mo dyan? Ikaw naman, Nanoy, nambubuking ka naman kaagad eh. Imbis na sumusuporta ka, sinisira mo yung diskarte ni Ryan. Si Raulo, gusto ko lang naman malaman kung masarap yung niluto kong adobo eh. Masarap naman talaga yung luto mo, Ryan. Lagi naman masarap yung luto mo, di ba? Nurse Helen, masarap yung adobo niya, no? Oo, masarap siya. Halatang may Sprite nga eh, tsaka solid kasi may pinya rin. Favorite ko talaga kasi yung adobo na may pinya. Narinig mo yun, Ryan? Ibig sabihin nun, pasado ka. Ewan ko sa'yo, Nanoy. Gusto ko lang naman malaman kung palpak yung luto ko eh. Gusto ko malalaman yun sa kung sino yung kumakain. Walang harot-harot yun, no? Ano ba kayo? Mga utak nyo talaga. Talon ka agad kayo ng senaryo eh. Bakit defensive ka? Ano? Anong defensive? Anong pinagsasabi mo dyan? Hay nako, sige na nga lang. Kunwari, wala ako napapansin. Sige nga, ako na nga din. Kunwari, wala talaga din ako napapansin. Sa ganung usapan, naaapektuhan rin naman ako ng hiya. Parang pati ako tinutokso na rin. At hindi naman ako sanay sa ganon. Pero hinayaan ko na lang sila dahil ganon naman talaga sila. Marami pa silang naitanong sa akin at sinagot ko naman yun ng maayos. Pagkatapos kumain, kanya-kanya na ng kilos ang mga nurse na balak ng magpahinga. Ang iba naman papalit sa pwesto ng mga magta-time out. At dahil meron na akong sapat na pahinga, nag-volunteer na lang akong sumama sa mga magjo-duty. Hoy, te. Sure ka ba? Hindi ka muna magpapahinga? Ang haba ng biyahe mo ah. Oo naman, ayos lang yun no. At saka, kunti kasi yung papalit eh. Baka kailangan nila ng iba pang makakatulong. Ay nako, ipagbabukas mo na lang kaya yan. Magpahinga ka muna. Sakto, bukas talaga yung start mo eh. Tsaka mas maganda sa umaga mo na lang masubukan yung mga hindi mo pa kabisado dito. Sa gabi kasi mahirap. Tsaka para pang umaga tayo, di ba? Kapag duty ka ngayong gabi, tuloy-tuloy na yan. Sa panggabi ka na talaga. Kung sa bagay, oo nga naman no. O sige, matutulog na lang muna ako ngayong gabi. Tapos bukas na lang ako magsisimula ng trabaho. Oo, para sabay tayo. Pero syempre, mas maraming trabaho sa umaga ha. Kaya sabay tayo mapapagod. Kaya pala hinihikayat mo ako sa umaga kasi matrabaho pala eh. Pero ayos lang naman yun. Nandito naman ako para may mapatunayan eh. May gusto akong ma-achieve kaya kakayanin ko rin yan. Importante kasi to sa record ko. Ay, mabuti ka pa may gusto ka ma-achieve at hindi mo ka na-rejected. Grabe ka naman sa rejected. Alam mo, kapag may ganun, wala sa'yo yung problema. Nasa standard yun ng tao. Lahat naman tayo may kakayahan, di ba? Kaya nga tayo nakapasa eh. Tapos pagdating dito, may ganun. May mga failure pa. May hindi sapat at saka may palpak. Pero ito tatandaan mo hindi ka naman talaga papasa kung hindi ka marunong eh. Kaya ka nakapasa kasi may nagawa kang pasok sa pagiging nurse. Standard na lang ng tao yung problema dyan. Yung expectation nila yung hindi sapat kapag ikaw na yung gumawa. Kasi kung dito sa ospital na to may mga tao kang naisasalba, magaling na yun, di ba? Kaya alam mo, kung naging lalaki lang ako, baka minahal na kita, sis. Ang bait mo kasi. Ibang klase yung fighting spirit mo, no? Bet ko yan. Pero, oo naman, may tiwala ako sa sarili ko, no? Lihim ko lang yun na pinapatunayan. Hindi ko naman sila kailangang i-please, no? Para purihin ako. Hanggat marunong ako magmahal na pasyente, proud ako sa sarili ko bilang nurse. Yan, ganyan. Yes! Kaya appear tayo dyan, oh. Nung gabing
magkasama kami ni Jana sa kwarto ay may narinig akong sunod-sunod na lagabog. Parang nanggagaling sa taas. Tapos sinundan pa yon ng mahinang ungol. Parang boses ng lalaki na tila nasasaktan. Hindi ako mapakali sa narinig ko. At ilang sandali pa, napalingon ako kay Jana at hindi ko na napigilang magtanong kung ano ba talaga yon. Manibis lang kasi yung sahig sa itaas. Kaya rinig na rin natin dito yung ungol ng matatanda ng hingalo. Pinakamalapit pa naman tong bintana natin doon sa baba. Ganito palagi dito, Helen Ang hirap talaga matulog. Pero kami, sanay na. Kaya ikaw, kailangan mo masanay, ha? Pero hindi ba nahihirapan yung mga pasyente sa taas? Lahat ng pasyente may iniinda dito. Nahihirapan. Kulang tayo sa supply, di ba? Tayo naman, kailangan na lang natin pagtiisan to. Kasi wala naman tayo magagawa, di ba? Kaya itulog mo na lang yan. Inaantok na talaga ako sis. Hindi na siguro kita makakausap na matagal, ha? Oo naman, sige na, magpahinga ka na ha. Napagod ka sa trabaho mo ngayong araw Tapos bukas na naman ulit, duty ka. O siya, sige. Good night. Agad na nga siyang tumalikod sa akin at nagtalukbong na lang siya ng kumot. Ako naman tumalikod din at nagmuni-muni dahil hindi talaga ako makatulog. Makalipas naman ang 1 oras. Dilat pa rin ako habang mahimbing na ang tulog ng ibang nurse. Siyempre kapag pagod ang katawan, tulog talaga ang hanap. Pero sa kalagitnaan nga ng gabi, habang dilat na dilat pa rin ako ay nakarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Bumangon ako para buksan yon, pero pagtingin ko wala namang tao. Sino yan? Hello? Hello, may tao ba dyan? Ayun, baka siya yun. Hello? Kayo po ba yung kumatok? Teka lang po, magandang gabi po. Sumunod ako dahil inakala kong kapatid ni Nanoy ang kumatok. Baka huminto lang siya dahil akala niya tulog na ang lahat. At may kailangan siya pero hindi masabi dahil hindi nga siya nakakapagsalita. Kaya naman halos patakbo nga akong sumunod para tawagin siya at ipaalam na may gising pa. Hanggang makarating ako sa hallway na walang katao-tao. At dun na ako natakot. Tahimik, madilim at hindi ko alam kung tutuloy pa ako. Napatigil ako pero bigla akong napasigaw ng may humawak sa akin at tinakpan lang agad nito ang bibig ko. Shh! Huwag kang maingay, ha? Huwag kang sisigaw. Delikado. Aalisin ko yung kamay ko, ha? Pero huwag kang maingay. Mangako ka. Ano pa mayroon? Halika na. Huwag kang maingay, ha? Umalis na tayo dito. Oo, sige. May sinusundan kasi ako Kumatok siya doon sa pintuan ng... Teka, basta umalis muna tayo dito. Mukhang hindi biro yung pag-aya niya sa akin. Nagpapahiwatig ang kilos niya na parang hindi ligtas sa lugar na yon. Kaya naman sumunod ako at hinayaan ko lang siyang hilahin ako kahit saan man siya magpunta. Nakarating kami sa lugar kung saan may mga nurse na nagtatrabaho at nag-aasikaso ng mga pasyente nila sa bawat kwarto. Doon niya binagalan ang lakad niya at binitawan na rin ang kamay ko. Saka naman siya nagsalita na parang naninermon. Sa susunod, kapag ganun, huwag mong bubuksan. Huwag mo rin sundan kung meron kang nakitang naglalakad palayo. Pwede bang malaman ko ano yung dahilan nun? Para hindi ko nagawin yun. Kasi parang nakakatakot Kanina kasi wala naman akong alam kaya ginawa ko yun. Ayoko rin namang maging bastos. Alam ko naman nagising ako Pwede ka naman magpanggap na tulog Maintindihan naman yun kung totoong tao yung kumatok sa'yo. Pasensya na. Naisip ko kasi baka importante o baka kailangan ng tulong. Alam mo na, di ba? At saka bago lang naman ako sa lugar na to. Kung may kababalaghan man dito, hindi ko naman yun agad malalaman Kasi may kasama kaming nurse dito na pinatay Kaninang umaga lang natagpuan. Yung nurse na yun, nakita kong pumunta sa lugar na yan. Pero hindi ko siya tinawag dahil malay ko ba na kung ano yung gagawin niya. At kanina umaga nga, natagpuan yung katawan niyang wakwak at wala siyang laman loob. Yung malansa na nadaanan ko kanina papunta dito, naikwento rin sa akin yun ng tricycle driver na sinakyan ko Ganun pala yung nangyari sa kanya? Yung pumatay ba sa babaeng yun,
Yung lalaki sinundan ko kanina? Hindi ko alam. Wala akong alam sa ganon. Ang natatandaan ko lang, pumunta yung babaeng yun sa lugar na yun. Kaya nang makita kita, inagapan ko na kaysa maulit-ulit yun nangyari. Pero wala akong tinutukoy na suspect sa pagpatay ng babaeng yun ha. Binigilan ko lang yung posibilidad na may mangyari sa'yo. Kung ganun pala, maraming salamat ha. Saka ko lang din napansin, medyo malayo na pala yung narating ko. Yung bandang likod ng ospital, hindi na talaga ginagamit na area yon. Marami ng kwento na namatay talaga doon. Kaya gumawa ng bago ospital para ligtas yung mga pasyente. Abandonado na dapat to eh. Pero pinili pa rin pakinabangan kasi sayang naman talaga. Grabe talaga yun. Basta sa susunod talaga, mag-iingat na ako. Hanggat kailangan kong maging walang pakialam, gagawin ko. Basta salamat ulit ha. Mukhang utang ko tuloy yung buhay ko sa'yo. Sayang ka pa naman. Hindi ka pa pwede mamatay no? Kailangan mo pang gumanda muna. Kapag namatay ka kaagad, kawawa ka naman. Hala, bakit bigla namang parang ang harsh mong magsalita? Oh, totoo naman yung sinasabi ko ah. Bakit? Tingin mo sa sarili mo, maganda ka? Kailangan mo pang mag-ipon ng maraming pera para may papaganda ka, no? O sige na, bumalik ka na nga doon sa kwarto mo. Ba, lokong to ah. Pagkatapos mong tumulong, tas kunwari, superhero ka, biglang ganun? Oy, binabawi ko na yung pasasalamat ko ah. Bastos ka pala. Nagpasalamat na nga ako sa'yo, nalalait ka pa. Akala mo ba pogi ka? Hindi rin no. Mag-ipon ka rin ng pera mo para may pampagwapo ka. Hindi ka kasi gwapo eh, bastos. Pero tuloy-tuloy lang ang lakad niya palayo. Ni hindi man lang siya lumingon sa akin. May nakarinig na nurse sa sigaw ko at napatingin pa nga sa akin. Halata namang nagpipigil siya ng tawa pero ako, dahil bad trip talaga ako, nagdabog akong bumalik sa kwartong tinutulugan ko. Inis na inis akong pumasok sa loob at dahil doon matagal na naman akong nakatulog. Nainis ako kakaisip tungkol sa lalaking yon. Doon lang kasi ako nakatagpo ng kasing yabang niya. Kaya talagang kumukulo ang dugo ko sa sinabi niya. Naisip ko pa nga nun, hindi makakatikim ng pansin sa akin ang lalaking yon. Kaya kinabukasan, ganun nga ang nangyari. Kahit siya pa yung nagluluto ng agahan namin. Ayos ka lang ba, Nurse Helen? Mukhang hindi maganda yung umaga mo ah. Oo naman, maayos naman, siguro. Naaalatan lang ako dito sa ulam. Maalat yung ulam? Eh, hindi naman. Sakto lang naman sa akin. Mukhang iba yung panlasa mo ah. Siguro nga, kasi ang alat talaga eh. At saka parang nasobrahan yung luto sa itlog. Mas gusto ko kasi yung medyo masa-masa. Kasi nandun yung sustansya, di ba? Asos, ang dami mo namang arte. Di wag kang kumain. Akin na nga yung plato mo. Hala siya. Hoy, ba't mo naman kinuha yung plato ni Nurse Helen? Kailangan niya mag-agahan kasi magtatrabaho siya oh. Balo talaga to si Ryan. Maalat daw yung ulam eh. Ano magagawa ko? Sa lahat na nandito, siya lang naman yung nagreklamo na maalat to ah. Kung ayaw niya ng ulam ko, di magluto siya lang kanya. Bumili na rin siya kung meron siya mabibilihan dito. Baliw talaga to. Baka mamaya may something lang sa panlasa niya. Ano ka ba? Binibig deal mo naman eh. Ibalik mo nga yan. Kinakain niya pa yan. Hayaan mo na yan. Di ko rin naman yan malulunok eh. Simula ngayon ako na yung bahala sa pagkain ko ah. Ayoko kasi kumain ng maalat na ulam. Agad naman akong tumayo at umirap saka umalis sa harap ng lahat. Pabaling-baling ang tingin nila at may nagbubulungan pa nga. Tinawag ako ni Ryan at sinabing joke lang daw yon. Kumain na daw ako. Alam daw naman niyang hindi ako naaalatan sa ulam at naiinis lang ako sa kanya. Totoo naman pero mataas ang pride ko kaya hindi ako lumingon. Yun din ang unang araw ko sa trabaho. Ako agad ang nagbigay ng gamot sa mga nangangailangan. Inuna ko yung mga bata at nabigyan naman silang lahat. Pero pagdating sa mga babaeng pasyente, may isang namimilipit sa sakit at out of stock daw ang gamot. Oh, bakit parang balisa ka? Ayos ka lang? Naku, baka inaatake ka ng gutom dyan ha. Hindi ka kumain kanina. Loko kasi yung Ryan na yun eh. Hindi yun. Inaatake kasi ng sakit yung isang pasyente. Wala na akong mapulot kahit pain reliever man lang. Saan? Doon sa mga babae?
Oo, namimilipit na yung babae sa sakit pero hindi ko alam kung paano siya tutulungan dahil nga wala akong magamit na gamot eh. Yun nga yung nakakalungkot sa atin dito, Helen. Di ba? Yan yung sinasabi ko. Wala tayong magagawa dyan kung titiisin sila makitang ganon. Yun lang talaga yung gagawin natin? Eh, ganun lang. Ano pa ba magagawa natin? Kahit dextrose nga, wala tayo eh. Eh kasi inuuna yung mga bata tsaka yung mga buntis. Sila yung priority sa mga ganon. Nasasaktan talaga ako sa nakikita ko eh. Ang hirap naman kasi kapag wala kang magawa para sa kanila. Naturingan tayong bayani sa suot nating damit na ganito tapos ganito wala man lang tayong magagawa. Binalikan ko ang pasyente at sinuri ulit. Namumutla na siya at pati labi niya bitak-bitak na. Sa sobrang sakit ay nawalan siya ng malay. Itunuring na lang naming nakatulog yon at dun nga unang tumulo ang luha ko. Dahil ramdam na ramdam ko ang hirap niya. Hindi talaga ako makaget over. Matapos ko nga siyang maalagaan pati na rin ang ibang pasyente. Lumabas ako para magpahangin. Hindi naman talaga sobrang busy doon. Kulang lang talaga ang ospital kaya lahat ng pasyente apektado. Dumating nga yung tricycle at nakilala ko agad yung driver. Manong Sablan, pwede po bang makisuyo? Babayaran ko na lang po yung serbisyo nyo. Makisuyo tukol saan? Sabihin mo lang sa akin, handa naman ako sa kahit ano. May ipapabili po sana ako sa inyo eh, pero kailangan ko pa pong ilista. Okay lang po ba yun? Asus, walang kaso. Sige lang, ilista mo lang at ako nang bahalang bumili niyan. Bakit? Wala ka bang oras lumabas? May mga nurse naman dito na lumalabas ah. Eh, alam kong hindi masyadong abala dyan sa trabaho nyo kasi marami kayo. Pero kaunti lang kasi yung pasyente nyo. Eh, parang nakakahiya naman po kasing lumabas kasi oras po ng trabaho eh. Oh, edi magpaalam ka. May magbo-volunteer naman dyan sa trabaho mo eh. Talaga po? Pwede po talaga akong lumabas? Oo naman. Maraming gumagawa niyan dito kasi marami nga kayong nurse dyan sa loob. Pero kakaunti nga lang yung pasyente nyo, hindi ba? Oo nga po, konti nga lang eh. Tapos kulang din po kami sa supply. Parang nakakatawa na lang po no? Tagasalo lang naman daw kayo ng mga tira-tiran ng bagong ospital. Priority talaga yung mga nandun. Eh kasi dito, maghihintay lang na sobra doon tapos ipapadala dito. Kapag pinadala dito yung gamot, wala nang bayad. Libre lang yung pagamutan sa ospital na to. Yun nga lang, kailangan maghintay ka kung kailan lang talaga may sobra. Naiintindihan ko na po kung bakit ganun. Eh siguro po, ganun talaga yung mindset ng mga negosyante no? Oo naman. Ang mahalaga lang naman sa kanila, marami silang pera eh. Eh tayo, ang mahalaga sa atin, buhay natin. Tsaka pagkain, ganun. Oo nga po eh. O sige po, magpapaalam po ako lumabas. Susubukan ko po kung papayagan ako Pero kung hindi po, babalik po ako, may dala na po ako listahan ng mga kailangan bilihin. Babayaran din po kita agad, Manong. Asos, papayag yan. Baka bigyan ka pa nga nakasama dyan eh. Oo, sige po, Manong. Babalik po ako agad Pagbalik ko nga sa loob ay agad akong dumiretso sa opisina ni Doktora Severina. Kumatok muna ako. Sumagot naman siya mula sa loob at sinabing bukas ang pinto. At dahil doon, pumasok ako at agad na nagpaalam sa kanya. Lalabas ka? O kung ganun, pumunta ka sa bagong ospital tapos ipakita mo to, ha? At sabihin mo kay Manong Sablan, alam niya na yan. Bigyan ka mo tayo ng stock ng mga pain reliever dahil sobra-sobra naman yung nandun. At saka yung iba pang mga gamot, medyo marami-rami pa naman yung nandyan. Kaya medyo makakahinga rin tayo. At talaga po, naku mabuti naman po kung ganun. Yung isang pasyente po kasi kawawa po talaga kanina eh. Sobrang namimilipit siya sa sakit tapos nawala na lang po siya ng malay. Pues balikan mo yung pasyenteng yun mamaya kapag nakuha mo na yung gamot. At saka nga pala, hindi mo pa kabisado yung lugar dito. Kaya pasasamahan kita kay Nanoy, ha? Oo, sige po, Dok. Salamat po. Magbibihis lang po ako, Naghihintay po kasi si Manong Sablan sa akin sa labas, eh. Napakadaling magpaalam sa lugar na yon. Pagdating nga sa gala, mabilis silang pumayag. Basta gawin mo lang ang trabaho mo sa oras nito. Akalain mo nga kahit duty ako, pwede akong pumunta ng bayan. Valid naman kasi ang dahilan ko dahil may kukunin ako sa bagong ospital. At paglabas ko nga,
Nandun si Nanoy naghihintay. Mukhang inutusan na siya ni Doc habang nagbibihis ako. Sumama ako sa kanya papuntang bayan. Bumili lang ako ng lulutuin kong ulam dahil mataas pa rin ang pride ko kay Ryan. At sa ospital nga nakausap ko ang isang lalaking doktor na mabagsik daw. Pero para sa akin, hindi naman. Magandang araw po, Doc. Ako po yung binadala ni Dr. Severina para kumuha daw po ng mga stocks. Magandang araw din. May sasakyan ka na ba naghihintay sa labas? Iutos ko na ilabas yung stock na yon. Opo, Doc. May dala naman po akong tricycle. Maraming salamat po, Hihintay ko na lang po ba yung stock sa labas? Oo, pero mamaya ka na umalis ha. Meron pa ako itatanong. O sige po, Doc. Ano po ba yun? Tungkol dun sa sitwasyon sa ospital ngayon. Lalo na tuwing gabi. Bali po kasi unang gabi ko pa lang po dun eh. Kamusta naman? Maayos ba yung unang gabi mo? Ang napansin ko lang po dun, yung sa CR, may tumutulog po na malansa. Tapos nung gabi naman po, may kumatok po sa pintuan namin. Lumabas nga po ako tapos may nakita ko lalaking naglalakad palayo. Ayun, sinundan ko po. Kaso hinarangan ako ni Ryan kasi sabi niya, delikado daw pong sundan yun eh. Doon na po kasi yun sa bandang likod po ng ospital. Bakit po, Doc? May kakaiba po ba talaga sa ospital na yun? Nabalitaan mo ba yung tungkol sa mga nurse na namatay? Tapos natagpuan banda dun sa mga puno ng mahogany? Oo po. Yung nurse daw po na doon din mismo sa ospital nagtatrabaho. Kung ganon, napapansin mo na hindi ligtas yung ospital na yon. Basta mag-ingat ka lang ha. Dahil baka maranasan mo yung naranasan ng babaeng yon. Yan nga rin po yung sabi sa akin ni Ryan eh. Sabi niya po, bago namatay yung babaeng yun, nakita muna niya yun na pumunta doon sa pinuntahan ko rin. Kasi po kagabi, may sinundan po akong lalaki eh. Akala ko nga po kapatid nung kasama naming maliit. Yung kapatid niya po kasi hindi po yun nakakapagsalita. Kaya naisip ko po baka may kailangan siya kaya sinundan ko na lang po. Ayun, pinigilan po ako ni Ryan. Si Ryan? Ba't ka naman niya pinigilan? Kasi sabi niya po, delikado raw eh. Yung babaeng natagpuan po kasi kahapon ng umaga. Sa lugar din po na daw yung nakita nung gabi. Doon din daw po mismo sa pinuntahan ko. Hindi daw po niya pinigilan nun kasi wala pa naman po siyang alam na nangyari doon. Hindi daw po niya inasahan na ganun yung mangyayari. Tapos napagtanto lang po niya nung huli na. Kaya nung sa akin, ayun, talagang inagapan daw niya po. Ganun ba? Mabuti at inagapan niya. Pero may hinala ka ba kung sino yung taong yon? Kahit siya ba meron siyang binanggit na suspetsa kung sino yon? Wala po, Dok eh. Basta yun lang po yung naisip niya. Na kung hindi niya ako tinawag, malaki daw po yung posibilidad na mangyayari din sa akin yung nangyari sa babae kahapon. Mabutit na agapan ka. O siya, sige na. Yun lang itatanong ko. Marami kasing haka-haka tungkol sa ospital na yun eh. At dahil isa ka sa mga nurse doon, naisipan ko magtanong. Basta't ang masasabi ko lang mag-ingat kayong lahat doon ha. Parang mabait naman ang doktor na yon para sa akin. Wala rin naman akong dahilan para husgahan siya lalo na't nagpapaalala lang naman. Siguro curious lang siya tungkol sa ospital na yon kaya siya nagtanong sa akin. Pagkatapos naman noon, agad akong lumabas at sumakay sa tricycle. Naibaba na rin ang mga stock ng gamot at mukhang ako na lang talaga ang hinihintay nila. Roselyn, parang napatagal ka dun ah. Kinausap ka ba ni Doc Carlos? Oo. Nagtanong kasi siya tungkol doon sa mga nangyayari sa ospital. Sinabi ko lang din naman yung mga napapansin ko. Ganun ba? Bilin pa naman ni Doktora Severina sa amin na huwag daw magbabanggit ng kahit ano kay Doc Carlos tungkol dito sa ospital. Hala, nakapagsalita na ako eh. Pasensya na hindi ko alam eh. Wala namang kaso yan. Para nga sa akin, mabuti nga nadulas ka eh. Hindi naman siguro yan magsasabi kay Doktora na ikaw yung nagparating sa kanya. Bakit ba ayaw ni Dr. Severino na malaman niya yung tungkol dun? Marami kasing posibleng dahilan. Dinidiin kasi ni Doktora na yung ospital na yon mapapakinabangan pa. May iba kasi miyembro nun na gusto na rin isaray yung lumang ospital eh. Ang rason naman ni Doktora, yun lang din yung pag-asa ng mga taong hindi kaya makapagbayad. Hala,
Baka mamaya makarating sa taas yung sinabi ko ha. Tapos bigla na lang isara yung ospital. Mawawalan na ng pag-asa yung mga pasyente doon. Naku, paano kaya kung sabihin ni Doc Carlos sa mga nasa itaas yun? Baka mamaya masara pa yung ospital dahil sa akin. Huwag kang magalala. Baka hindi naman ganun yun. Malay natin. Sadyang curious lang talaga si Doc Carlos, di ba? Sana nga ganun. Naku, bago-bago pa lang ako dito tapos may gulo na agad akong papasukin kung sakali. Nandiyan pa si Helen? Nandiyan na nga. Helen, tara na. Alis na tayo. Agad na pinaandar ni Manong Sablan ang tricycle pabalik sa lumang ospital. Habang bumabiyahe, hindi mawala ang pag-aalala ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil masyado akong madaldal. Pero paano ko rin naman sisisihin ang sarili ko kung wala naman akong alam? Bakit hindi ako sasagot sa tanong na kaya namang sagutin? Pagdating nga namin, agad na inasikaso ang mga gamot at inuna ang mga pasyenteng hindi na kayang tiisin ang sakit. Mabuti na nga lang may konting sobra pa. Pagsapit naman ng 6:00 ng hapon, pumunta ako sa kusina para magluto ng hapunan. Pero naramdaman ko na naman ang presensya ng lalaki. Grabe, ang taas din ng pride mo ah. Joke lang naman yung kanina pero binigdil mo naman. Uy, Ayoko kasi na pinamumukha sa akin na makapal yung mukha ko eh. Kumbaga kung kaya mong ibigay, kaya ko rin naman yung gawin para sa sarili ko. sus? Pahingi ako niyan mamaya ah. Sino ko naman para bigyan ko? Baka mamaya laitin mo lang yung niluto ko eh. Hindi naman ako gaya mo na kahit masarap sasabihin hindi eh. Uy, pahingi ako. Ayoko nga. Magluto ka ng sayo no. Kung gusto mo kumain ito, edi igahin mo yung ulam ko para pareha tayo. Turuan pa kitang magluto nito eh. Sus, marunong ako niyan no. Mas masarap pa ako magluto kaysa sa'yo eh. Ay nako, di ko naman sinasabi na expert ako sa pagluluto eh. Pero kaya ko mabuhay kahit hindi mo ako ipagluto no. Siyempre, mas masarap pa rin kung masarap ka magluto. May pagmamalaki ka dun. Ano naman kung hindi ako magaling magluto? At least nurse ako na may malasakit sa mga pasyente ko. Gets mo? Kung sa bagay, kung magaling ako magluto, ikaw naman magaling mag-alaga. Ibig sabihin, bagay tayo. Sige na. Ano? Oy, saan ka pupunta? Ano yung mga sinasabi mo? Oy, bumalik ka nga dito. Bakit? Gusto mo ba marinig yung sinabi ko? Gusto mo ulit pakinggan? Wag na pala. Naninindig yung balahibo ko eh. O sige na, umalis ka na. Pre, meron akong masamang balita. Grabe to, pre, nakakaindik. Marinig ko nga, nanindig yung balahibo ko eh. Anong balita yan? May nakilala ko uto eh. Ang bilis paniwala sa sinasabi tapos diretsuhin mo nga yung sinasabi mo. Alam mo bang nasunog yung sementeryo? Sementeryo dito sa bayan natin nasunog? Oo! Tapos lahat ng tao doon sa sementeryo, patay! Uy, parang wala naman ako narinig na ganung balita ah. Wala ka pala pre. Lagi kang huli sa balita. Alam mo ba nung inimbestigahan yon? Ang tindi talaga ng krimen na natuklasan. Oh? Krimen? Anong krimen? Nahuli ba kung sino yung nansunog? At saka, ba't ka ba tumatawa? Seryosong balita na natatawa kayo? Hindi naman pre. Seryosong balita nga to eh. Panay kasi yung tawa ni Nurse Helen. Nahawa lang ako sa tawa niya eh. Pero, ito pre. Seryoso talaga. Ang sabi ng mga pulis bago daw masunog yung sementeryo, patay na daw talaga yung mga tao doon. Patay yung mga tao doon? Siyempre, patayin talaga yung mga tao doon. Sementeryo yun eh. Siraulo ba yung mga pulis? Ang sakit mo talaga sa tiyan, pare. Buisit ka, siraulo ka. Talaga naman patay yung mga tao sa sementeryo. Buisit, nabobo ko doon ah. Baliw ka talaga, Nonoy. Umalis ka nga sa harapan ko, Nanoy. Nakasiwa ako sa iyo eh. Lakas ng trip mo. Pasensya na pare. Hindi ko talaga akalain mahuhulog ka sa patibong ko eh. Baliw ka talaga. Alika nga dito na matiris kita. Ang sarap sa pakiramdam makaisa. Nanalo ka man pero gwapo pa rin ako, no? May pagkamahangin pala tong kaibigan mo, Nanoy, no? Totoo naman eh.
sa amin dalawa, sino yung mas gwapo? Di ba ako? Aba pre, tandaan mo, kaya ka naging gwapo dahil di sa akin. Ano? Paano ka naman nagkaambag sa kagwapuhan ko? Eh kasi kung hindi ganito yung mukha ko, hindi ka magiging gwapo. Wala silang basihan kung bakit ka gwapo eh. Tapos kami mga pangit nagsasakripisyo para sa inyo magaganda at gwapo. Eh kung hindi pangit yung mukha namin, hindi rin naman kayo magiging gwapo eh. Nakakatawa talaga yung usapan ni Nanoy at Ryan. Makulit pala talaga silang magsama dahil puro asaran. Ako naman, unti-unting nakalimot sa inis ko kay Ryan. Aliw kasi siyang pagtripan ni Nanoy kahit na mayabang. Pagkatapos ko ngang magluto, siya naman ang sumunod. Pero ginaya lang ang niluto ko para hindi halatang iba ang ulam ko. Nang maluto na ay pinagsama pa niya ang ulam namin dahil pareho lang naman. At bago nga ako mag-time in, inasikaso ko muna ang mga babaeng may sakit. At dun nga ako may napansin. At, teka, ano to? Pintuan ba to? Ano? Anong pintuan? Saan? Ito, tingnan mo. Teka, tutulak ko ng bahagya ah. Oh, di ba natutulak siya? Pintuan nga to. Pero, pintuan to papunta saan? Hala? Oo nga no. Ano kaya yun nandyan? Yung lugar na pinuntahan ko ay malapit sa banyo. Medyo hindi kasi ito kita at may distansya rin sa mga pasyente. Kaya hindi siya ganun kahalata dahil medyo tago nga ito. At dahil nga agaw na agaw nito ang atensyon namin ni Jana. Nagtagal kami doon. Talagang tinulak ko ito at pagbukas ko, may naamoy ako. Bakit ganito yung amoy dito? Para katulad doon sa tulo sa may banyo ah. Di ba, naamoy mo? Oo nga no. Teka nga, tutulak ko. Ay, ano kaya meron sa loob? Pwede kaya itong pasukin? Teka, ito ba yung lugar sa taas ng CR? Oo, ito yon. Sentro ito sa CR eh. Kaya nga ang hirap isipin kung saan galing yung tulo doon. Kasi hindi naman namin alam na may ganito pala, na may pintuan dito. Ha? Ayun na, bumukas. Papasukin ba natin? Teka lang Jana, wag na. Baka mamaya kung ano pang meron dyan eh. Natatakot na kaya ako sa mga babalang natatanggap ko dito. Anong babala? Merong babala? Hala, ang tagal-tagal mo na dito, wala ka pang napapansin? Hindi mo ba naranasan na may kumakatok sa kwarto? Tapos paglabas mo may taong naglalakad palayo? Eh kasi kapag merong kumakatok sa kwarto, tinatanong ko muna kung sino. Kapag hindi sumasagot, hindi ko talaga binubuksan yun. Tapos kapag may sumagot, di bubuksan ko, ganon. Eh bakit ikaw? Binubuksan mo? Eh, di ba may kapatid si Nanoy na ano, yung hindi nakakapagsalita? Naisip ko kasing siya yun eh. Kaya ayun, lumabas ako. Tapos nakita ko yung lalaking naglalakad palayo, kaya sinundan ko. Nako, yung kapatid ni Nanoy, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Pero hindi nakikisama sa amin yun. Eh kasi nga, wala naman siyang kakayanan magsalita, di ba? Tsaka may ugali siyang parang introvert. Pero hindi yun yung punto ko, Jana. Alam yun ni Ryan eh. At saka ano ka ba? Isang araw pa lang ako dito, ang dami ko na kayang napapansin. Nung lumabas ako tapos sinundan ko yung taong naglalakad, sinundan din ako ni Ryan. Tapos pinigilan niya nga ako eh. Sinabi niya pa na yung babaeng namatay, dito rin nagtatrabaho, di ba? Nakita niya raw nung gabing yun na ganun din yung ginawa. Sinusundan yung taong naglalakad palayo. Kaya ayun, nilapitan ako ni Ryan tapos pinigilan niya ako. Kasi nga napagtanto niya na baka ganun din yung mangyayari sa akin. Katulad ng nangyari doon sa babaeng yun. Eh, teka nga. Pero bakit parang hindi yung pinag-uusapan dito? Parang ang walang nalulungkot sa inyo na namatay siya eh. Eh kasi, hindi maganda yung ugali ng babaeng yun. Kung alam mo lang yung ginawa nun dito, sobra rin no? Kaya wala talaga makikitang kahit sinong nalungkot dito eh. Kasi nga ang dami niya inagarbyado. Ganun ba? Eh, basta, wag mo nang buksan yan. Tawagin na lang kaya natin si Ryan. O sige, mamaya pagkatapos ng trabaho ha, para mas marami tayong oras. Pumayag na lang ako sa sinabi niya. Ang importante, hindi niya binuksan ang pintuan. Tila kasi masama ang kutob ko sa kung ano mang nasa loob noon. Pagsapit ng gabi, kinausap namin si Ryan.
Sinabi namin sa kanya ang tungkol sa sikretong pintuang natuklasan namin. Ano? Doon sa itaas? Oo. Yung mga kwarto ng mga dalaga may sakit, di ba? Sentro yun sa may CR natin? Oo. Tapos may sikretong pintuan doon? Puntahan nga natin. Gusto ko makita pero kasi sabi ni Nurse Helen, kailangan natin mag-ingat. Alam mo yun, di ba? Gusto ko kasi talaga malaman kung ano yung meron sa taas. Alam ko lang talaga may pintuan doon. Dapat sinuri ko na yun noon pa kung hindi naman dahil kay Nurse Helen, hindi ko talaga makikita yun Pero tayo lang ba talaga yung pupunta doon? Hindi ba natin ipapaalam kay Doktora Severina to? Baka nga mamaya hindi tayo payagan yan Basta kung ano meron doon, maganda tayo. Oo, sige. Pero ikaw yung mauuna Natatakot ako Agad naming pinuntahan ang lugar na yon. May mga nurse na nag-aasikaso roon pero hinintay namin silang umalis bago kami pumasok. Ako ang nauna sa may pintuan at nakasunod lang sina Jana at Ryan. Nung una hinawakan ni Ryan ang pintuan, tinulak niya ito ng bahagya at sumilip sa loob. Si Jana naman ang naging lookout. Sabi kasi ni Ryan, bantayan kung sino ang papasok. Kahit nga ako pakiramdam ko hindi dapat makita ng iba ang ginagawa namin. At pagkatulak niya ng bahagya sa pintuan, mas lalong bumungad ang amoy. Kahit nga siya napangiwi habang nalalanghap yon. Grabe. Ito nga yun Tsaka parang may nakaharang hindi ko mabuksan ng malaki. Ano? Itulak pa kaya natin? Guys, meron pa parating. Sino? Sino pa parating? Teka, sasalubungin ko. Rosellen, ikaw muna yung lookout Oo, sige. Umalis nga si Jana para tingnan kung saan nanggagaling ang mga yabag. Napansin kong parang dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan at tiningnan kung sino ang paparating. Pero parang wala siyang nakita base sa paraan ng paglingon niya sa kaliwa at sa kanan. Hinayaan ko lang siya roon at ibinaling ang pansin ko sa ginagawa ni Ryan. At talagang pinipilit niyang buksan ang pintuan pero may kadena sa loob. Buisit, kailangan natin ng susi dito. Yun lang kasi nasa loob pero mahawakan ko yung kandado. Grabe, ang lagit nun. Ano kayang meron dyan sa loob, no? At saka, bakit ganyan kabaho? At saka, ang lagkit ng likod ng yan, Ewan ko nga rin Maya-maya pa ay bumalik si Jana. Pagbalik niya, kasama niya ang kapatid ni Nanoy at mabilis itong lumapit sa amin. Nang makita niya ang ginagawa namin, agad niyang itinapat sa amin ang papel na sinulatan niya. Nakasulat doon na wag daw naming buksan dahil delikado. Daniel, alam mo yung tungkol dito? Kung alam mo pala yung tungkol dito, alam mo rin tumutuloy yun sa baba, di ba? Ba't hindi ka nagsabi na may ganito dito? Nahihirapan na ako maglinis dun tapos yung sagot pala, nandito lang sa taas. At saka, bakit ganyan yung sinasabi niya? Delikado daw dyan sa loob? Huwag mo na lang kayang ituloy, Ryan. Paano kung totoo yung sinasabi niya tapos mapahamak pa tayo? Sabihin na lang kasi natin kina doktora yan. Hindi. Gusto ko talaga malaman kung ano yung nasa loob. Kasi marami na talaga ako hinala tungkol sa nangyayari dito May ganito Kaya malaki yung posibilidad na konektado to sa mga nangyari dati. Anong nangyari dati? Habang nag-uusap kami doon, hinihintay ko pa lang yung sagot ni Ryan. Nang bigla kong narinig ang sigaw ni Jana sa labas. Saka ko naman napagtanto na lumabas pala siya ulit. Napatakbo pa nga ako palabas at saktong pagbungad ko. May nakita akong taong may buhat-buhat na babae. Nakilala ko agad yung babae at si Jana yon. Hoy ikaw! Saan mo dadalhin si Jana? Jana! Ryan, si Jana, may kumuha kay Jana na lalaki. Ano? Sino kumuha sa kanya? Hindi ko alam, hindi ko kilala. Parang siya yung taong sinundan ko. Halika na, bilisan natin. Kailangan natin silang maabutan. Jana! Ang bilis niya. Halika, saan pumunta yun? Sundan natin. Doon siya pumunta sa bandang likod. Agad naming tinakbo ang tinuturo kong lugar. Nasa bandang dulo yon. May likuan at nakitid na daanan. May hagdan pababa at isa pang daan papunta sa pinakalikod. Saglit kaming nalito kung bababa o iikot na lang. Pero si Ryan,
Piniling umikot sa likod. Pagdating namin doon, wala kaming naabutang tao at madilim na ang paligid. Binuksan niya ang flashlight na dala niya at doon namin nakita sa sahig ang mamasamasang mga yabag. Nakayapak na paabase sa marka at dahil doon, agad yung sinuri ni Ryan. Malaki tapos malas na yung amoy. May pintuan dun sa kabila pero dito siya pumunta. Teka, ibig sabihin mo ba may iba pang daanan dito? Kasi di ba yung kandado doon nasa loob lang? Posibleng may ibang daanan dito na yung kandado nasa labas. O kaya may lock o kahit anong klase na panlock pa yan. Ang bilis nilang mawala. At saka baka mamaya kung ano na yung ginagawa nun kay Jana. Tara, dito banda. Halika dito. Madilim sa lugar na yon. Naririnig ko pa ang galaw ng mga dahon ng mahogany dahil sa simoy ng hangin. Nagulat pa nga ako nang may sumunod sa amin. At si Nano yon. Mukhang tinawag siya ng kapatid niya kaya tumakbo siya papunta sa amin. At inabutan kami sa bandang likod. Ryan, ano yung sinasabi ni Tanyel na may nakita daw kayong sikretong pintuan? Tapos doon daw nanggagaling yung tagas? Oo, pero may kumuha kay Jana. At yun yung problema namin ngayon. Sinabi rin sa akin ni Tanyel yan eh. Nasaan siya? Sino ba yung kumuha? Hindi nga namin kilala eh. Basta sumunod ka na lang sa amin. Kasi mukhang may pintuan pa dito. Ano? Pero pader na yan dito ah. May sikretong pintuan dito. Kagaya doon sa kabila. Kaya dito pumupunta yung tao. Sa palagay ko alam ng taong yan yung sikretong kwarto. Tara dito, sumunod kayo sa akin. Nagpatuloy lang kami sa pagsunod kay Ryan. Kapa siya ng kapa sa pader at iniilawan din niya ang sahig para itrace yung yabag na nakita namin kanina. At bandang doon, medyo tuyo na ang sahig. Kaya nahirapan kaming tuntunin kung saan banda ang isa pang sikretong pintuan. Hanggang sa may tinulak siya ng bahagya at umusod ito. Nailawan niya rin ang gilid na bahagi noon na para bang may guhit para itong cut sa pader na pwedeng paghiwalayin. At nang itulak niya yon, pumasok ang isang parte. At doon nagkatinginan kami. Ayan na. Sikretong pintuan ba yan? Halika na, buksan natin. Sigurado ko nandiyan sa loob si Jana. Kayo! Ano ginagawa niyo dyan? Hala, si Doktora! Dok, nandito sa loob si Jana. May sikretong pintuan dito. At nandito din yung taong kumuha sa kanya. Kung nakuha si Jana, hayaan niyo na lang. Ano? Bakit hahayaan, Dok? Dahil kung papasok kayo dyan, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Kung hinahabol niyo ang buhay ni Jana, para na rin ninyong isinugal pati buhay ninyo. Hindi niyo alam kung ano meron sa loob niyan. Pero hindi naman po pwede natin pabayaan si Jana. Doktora, yung taong yun po ba yung pumatay kay Claire? Kasi kung yun yung mismong taong pumatay kay Claire, hindi pwede mangyari yung kay Jana. Pagkasabi nun ni Ryan ay agad niyang sinipa ang pinto hanggang sa bumigayon. Pagbukas ay bumungad ang napakalansang amoy. Si Doktora Severina halatang takot at gusto pa sana kaming pigilan pero tumalikod na lang. Pagpasok namin, may biglang sumulpot na nakakatakot na nilalang. Mahaba ang kuko at agad na sinakal si Ryan. Napasigaw naman kami ni Nanoy at dun ko lang napagtanto na kailangan niya ng tulong. Kaya kahit nanginginig ako sa takot ay hinawakan ko ang braso ng nilalang. Bitawan mo siya! Hindi ko malis yung kamay niya, Nanoy! Sobrang lakas niya! Nanoy, humingi ka ng tulong! Paano ka? Baka mamaya masakta ka dyan. Ikaw na lang kaya humingi ng tulong. Pero hindi mo to abot! Ikaw na lang talaga yung humingi ng tulong, bilisan mo! Bitawan mo siyang hayop ka! Bitawan mo! Ryan, sobrang lakas niya! Talagang pinilit kong maalis yung kamay ng nilalang sa leeg ni Ryan. Ginawa rin niya ang lahat para makapiglas. Sa sobrang lakas na ibinigay namin, nagawa niyang makawala. Paubo-ubo pa nga siyang humawak sa lalamunan niya at napasuka pa dahil sa mabahong hininga ng nilalang na yon. Buisit, ang baho nito ha. Nasa si Jana. Jana! Ryan, sandali lang. Huwag ka munang pumasok. Baka yariin na talaga tayo niya sa loob. Hindi, kailangan natin makuha si Jana. Bitawan mo ako! Hayop ko, yumiti ko! Wala kang laban sa akin. Hindi niyo ako kaya. At matagal na kita napapansin. Dahil pakilbero ka.
Ikaw yung pumipigil sa akin para makakuha ako ng pagkain ko! Tama, hinala ko. Merong nga aswang sa ospital na to. Kaya wala ng tao tong ospital na to. Dahil isa ka salot! Papatayin kita! Isa kang malaki sa gabal! Nurse Ellen, hanapin mo si Jana ngayon na! Para sa akin yun na yata ang pinakamahirap na misyon. Pero ayokong masayang ang pakikipagbakbakan ni Ryan sa nilalang na yon. Lugi siya dahil flashlight lang ang kaya niyang gamitin para saktan ito. Wala kasi kaming dalang kahit ano noon at para hindi naman siya madehado. Nagmadali akong hanapin si Jana sa loob. At doon ko nakita ang isang bagay na tumatagas sa sahig. Basa na rin kasi ang paligid. Si Jana naman, nakahiga sa isang mahabang lamesa. Mabilis ko naman siyang nilapitan at ginising. Jana! Jana, gumising ka! Kailangan natin makalis agad dito. Si Ryan, sinasaktan na siya ng aswang. Jana, gumising ka naman o pakiusap. Jana, gumising ka na! Ellen! Bilisan mo! Itakas mo na siya! Hindi niyo maaari itakas yung biyak ko! Kailangan ko matay niya para mabuhay yung nanay ko! Ellen! Gisingin mo na! Gisingin mo na si Jana! Oo, eto na! Jana! Jana, pakiusap naman o! Gumising ka na! Kailangan na natin makalis dito! Sobrang hirap gisingin ni Jana noon. Mabuti na nga lang sa paulit-ulit kong pagyugyog at pagtawag sa pangalan niya. Dumilat ang mga mata niya. Napadaing siya sa tindi ng sakit ng ulo niya. Dahil nga siguro pinukpok siya noon bago binuhat. Nanlasan ako! Nanlasan ako! Mamaya ka na magtanong. Ang importante makatakas na tayo dito. Bilisan mo! Bumaba ka na dyan! Dahil nga mahina ang katawan niya ay talagang pinilit niyang makababa. Inalalayan ko rin siya mula sa higaan na yon para maitakas. At pagkababa niya, hindi ko alam kung saan ko siya idadaan. Mahina siya noon at halos hindi makahakbang. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit gano'n na lang siya kahina. Kung pinukpok lang siya sa ulo, bakit parang buong katawan niya ang nawalan ng lakas? Yung isang pintuan, Ellen! Doon kayo tumaan! Nakakandado to, Ryan. Paano kami dadaan dito? Sirain mo! Maghanap ka ng pwede ipukpok dyan! Pwede! Ang haba ng kuko niya! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Yun talaga ang ginawa ko. Nagmadali akong maghanap ng matigas na bagay na pwedeng ipukpok sa kadena roon. May nahanap ako pero kahoy lang. Sinubukan ko pa rin itong ipalo at yun ang naging dahilan kaya nakagawa ako ng ingay. May isang nurse na sumilip kaya agad ako humingi ng tulong. Pero bigla din namang sumulpot doon si Doktora Severina. Ito na yung susi! Ikaw na yung magbukas! Bilisan mo! Ellen! Yun nila lang! Papalapit na sa atin! Ikaw! Huwag kang lumapit sa kanila! Duguan na si Ryan noon at tarantang-taranta ako habang kinakalikot ang kandado gamit ang susi. Kahit nga sugatan ay nakahanap pa rin siya ng upuan at yun ang ipinanghampas niya sa nilalang na umatake sa kanya. Pilit kaming inaabot ng aswang pero pilit din niya itong hinihila para makalayo kami. Sobrang kinakabahan ako noon kaya hindi ko agad mabuksan ang kandado dahil nanginginig ang kamay kong may hawak sa susi. Pero sa huli, nabuksan ko rin ang pinto at pagkaluwag ko pa lang ay halos hataking na kami ng mga nurse palabas. Ryan! Ryan, bilisan mo! Kumapit ka sa kamay ko! Hihilahin kita! Isa kang traitor, Severina! Sinasabi ko na nga ba magtataksil ka rin! Paulit-ulit ko na sinasabi na wala ng pag-asa ang nanay mo, Dr. Carlos! Kahit anong orasyon na gawin mo sa kanya, hindi na siya mabubuhay pa! Bakit ba hindi mo na lang itinuloy ang pamumuhay mo bilang tao? Bakit kailangan mo pang gawin yan? Ryan, bilisan mo! Humawak ka na dito! Dahil nga nakuha ni Doktora Severina ang atensyon ng aswang ay nagkaroon ng pagkakataon si Ryan na makatakbo. Sobrang sugatan na siya noon at ang lalaki talaga ng sugat niya. Basang-basa na siya sa sarili niyang dugo. Marami kaming humawak sa kanya saka namin siya hinila palabas. At sakto namang pagkahila namin sa kanya palabas, biglang may pumasok sa kabilang pintuan ng kwartong yon. Nandun pala si Manong Sablan at lulusob para labanan siya. Hayop ka! Kaya ka lang pala nagtatago nila ka! Mabuti na lang at tatuklasan ka na ngayon, hayop ka!
Ngayon na nahuli ka na namin, wala ka na kawala dito! At sa tingin nyo magpapatalo ako sa inyo? Nagkakamali kayo. Hindi ko hayaan matalo ako ng ganun-ganun lang. Ano? Aatake ka? Sige, lumapit ka ba? Lapit! Hindi kami natatakot sa'yo! Mula sa kinatatayuan namin habang inaalalayan namin si Ryan, kitang-kita namin ang labanan ng aswang na yon at ni na Manong Sablan. May ginagamit si Manong Sablan na sandata at tila bawat hagupit nito, labis na nagpapasakit sa aswang. May pausok pa silang ginawa na lalo pang nagpahirap sa nilalang. At doon ko narinig na tinawag ni Manong Sablan na garyaw ang aswang na yon. Totoong ang aswang na yon ay hindi kasing lakas ng iba. Pero dahil nga sa mga baon nilang sandata, na tila isang hampas lang ay namimilipit na agad sa sakitang nilalang. Yun ang nagpapanalo sa kanila. Sa huli ay natumba ang aswang at tuluyan ang nawala ng buhay. Unti-unting nagbago ang anyo nito at nagulat kaming lahat nang makita namin si Dr. Carlos pala yun. Ay, sa dinami-dami ng taong pwede mag-iaswang, hindi ko akalain si Dr. Carlos pala yun ah. Si Dr. Carlos nga, bakit naman siya naging ganito, no? O ganito na talaga siya noon pa? Naging ganyan siya dahil kinuha niya yung binhi na nasa nanay niya. Balak niya yung ibalik, kaya nangunguha siya ng mga babae o taong may pusong babae para ialay sa katawan ng nanay niya. Matagal ko nang alam to pero nanahimik ako dahil natatakot ako sa pwede niyang gawin. Pero salamat sa inyo dahil naging matapang kayong humarap sa ganito. Tapos na siya. Kaso ang problema natin ngayon, si Doc Carlos to eh. Baka masilip nilang may pumatay sa kanya dito. May mga sugat si Ryan. May ipapakita rin tayong pruweba na isang nilalang nanakit sa kanya. Sandali lang nangyari ang kahindik-hindik na gabing yon. Pero matindi ang tromang iniwan nito sa akin. Matapos kunin ang bangkay ni Dr. Carlos at ang isa pang nilalang. Tuluyan ng nalinis ang lumang ospital. Nagawa ko rin ng maayos ang trabaho ko at wala nang nagpaparamdam. Ngayon, Miss Clar, ay wala na ako doon. Nurse na ako sa isang mataas na klaseng ospital sa syudad. Dahil nga sa permanenteng posisyon na nakuha ko doon. Pero may isa pa akong reward. May asawa't anak na nag-aalaga sa akin. At opo, si Ryan pa rin ang napangasawa ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. More power po sa channel nyo at God bless po sa inyong lahat. Muli po ako si Helen, lubos na gumagalang. Nice. Ano, tama ba yung hula nyo kung sino yung aswang? Sino yung aswang? Ang daming pwedeng paghinalaan, no? Galing. Napapaisip ako kanina. Sabi kasi, babae. Yun pala, pwede rin palang pusong babae. Oo. Ayun. Patay si Jana. Anyways, Kayanggaw, Ay, hindi siya patay pala, nailigtas pala siya. Expression lang yun. anyways, Kayanggaw, ano masasabi niyo sa kwento natin? Nag-enjoy ba kayo? Please, subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe kasi 30% ng mga listeners natin hindi pa nakasubscribe sa atin. And, ayun lang. See Sana you again. nagustuhan nila yung kwento. See you again sa susunod na araw. Bye!